blessing, for your mercy, Panginoon ko, Lord, for healing. Touch their body, O God, Lord, Panginoon ko, Lord. At salamat din po, Panginoon ko, O God, Lord. Those who have, Panginoon ko, Lord, na merong Lord, spiritual sickness, Panginoon ko, or emotional, Panginoon ko, God, Lord, Father, God, Lord, I pray, O God, Lord, na bigyan niyo po, Panginoon, kami, Lord, ng lakas ng loob, ang spirit namin, Panginoon ko, Lord, to forgive, Panginoon ko, O God, Lord, at to forget, Panginoon ko, O God, Lord, to comfort us, O God, at bigyan niyo po kami ng kapayapaan, Panginoon ko, O God, Lord, at ganun din po, Panginoon ko, Lord, maraming salamat po, Panginoon ko, O God, Lord, for your presence, O God, Lord, Holy Spirit, come with us, O God, Lord, Panginoon ko, Lord, come in our presence, O God, Lord, at Panginoon ko, ihanda niyo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon ko, O God, Lord. Ito o namin, Panginoon ko, Lord. Lahat, Panginoon ko, Lord, at matamang kami makinig, Panginoon ko, Lord, sa inyong salita, Panginoon ko, O God, Lord. At tulungan, Panginoon ko, kami, Panginoon, na inyo, O God, Lord, na kami, Panginoon, na maikapamuhay, Panginoon ko, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon ko, O God, Lord. Maraming salamat po, Panginoon ko, Lord. Ang lahat, Panginoon po, ang pagpupuri at pararangal sa inyo lamang, Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Wala tayong energy. Good morning po. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpak natin ating mga kamay sa Panginoon. Alam niyo po ba na tayo ay blessed? Tayo po ay blessed kasi tayo ay malayang. Ayaw mo akong pagsalitain, ha? Tayo ay malayang nakakapagpuri sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! We praise the Lord. We welcome the presence of the Lord in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Handa na po ba tayo? We're so blessed. Sa buong isang linggo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, kaya tayo magpupuri sa Panginoon. Amen? Sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin, sa lahat ng pangako niya na alam mo sa sarili mo na ikakasatuparan ng Panginoon. Amen? Pinangahawakan natin ang salita ng Panginoon. Ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng papuri at parangal sa kanyang pangalan. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! We worship you in this place, Lord. Hallelujah! Yes, amen. Amen. Hallelujah. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear a still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Sender, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Minsan pa, mga kapatid. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting in patiently just to hear the still small voice again. Holy,
worship you for who you are, Jesus. Hallelujah. We worship you in this place, Lord. We welcome your presence, Lord. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. We thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat po sa Panginoon. Yes, thank you, Jesus. His love endures forever. Hallelujah. Amen. Kaya purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. He deserves everything. He Amen. deserves alone our praises, our worship, Amen. lahat ng karangalan sa Kanya, lahat ng glory sa Kanya. Yes. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Ibigay natin ang lahat ng papuri sa Panginoon. Yung walang matira sa atin, mga kapatid. Yung lahat ibibigay natin sa Lord. Kasi lahat po, deserve niya ito. Yung ginawa niya sa buhay mo, iniligtas ka niya. Walang kabayaran po yun. Si Lord lang ang nakagawa nun sa atin. Kaya Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Inudulog namin ang aming mga puso. Ang lahat ng aming nararamdaman, Panginoon. Ang lahat ng aming nararanasan. Ang lahat, Panginoon, ng biyaya mo sa araw-araw naming mga buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, nilalapit namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo. We thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Hallelujah. For you alone deserve all glory.
Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Salamat, Ama, sapagkat ikaw ang nagsimula ng relasyon, Panginoon, para sa iyong dakilang pangalan. Hayaan niyo pong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan na iyong inilikha para sa amin, para sa iyong kaluluwalhati. Salamat po, Ama. At dahil sa aming Panginoong Jesucristo, naging ganap ang aming pagsamba sa iyo. Hindi dahil sa amin, kundi ang Panginoong Jesucristo nananahan sa amin, na siya nagtuturo sa amin papaano sumamba sa iyo, Ama, Panginoon. Wino-worship ka namin, Panginoon, hindi sa pamamaraan ng tao, kundi sa pamaraan ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw naglagay ng banal na Espiritu upang, Panginoon, kami ay sumamba ng ganap sa iyong harapan, kalugod-lugod at walang kapintasan sa iyong harap, sapagkat ikaw ang nag-sanctify po sa amin, banal na Espiritu. Salamat po na marami. At ito'y napakalaking pribileyo upang paglingkuran ka, sambahin ka. Madakila, mabanggit ang mga kamanghamanghang bagay na iyong ginawa. Mabanggit, Panginoon, ang iyong karakter, ang iyong kabutihan, katapatan, habag, pag-ibig na hindi nagmamaliw kailanman. Salamat po na marami, Panginoon, sa isang tulad namin. Sino kami upang iyong lingapin? Pero nilingap niyo po kami alang-alang sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hindi masabi na aming malabi ang lahat ng bagay upang dakilain ka. Hindi kayang banggitin lahat upang ma-express namin ang tunay na pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Kulang, Panginoon, ang mga awit. Kulang, Panginoon, ang mga ministry. Kulang, Panginoon, ang mga panalangin upang sabihin kung gaano kakabuti. Ito'y abot-abot na biyaya mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Salamat po. At hayaan niyo po, Panginoon, may tangkal ka pa rin namin sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Even this day, Lord God, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ang lahat, i-occupy niyo po ang aming kaisipan, aming mga puso, aming mga nararanasan, Panginoon, upang patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong salita na aming maririnig. Ito'y kagalingan, Panginoon, sa aming spiritual na karamdaman. Ito'y kalakasan, Panginoon, upang makaharap kami sa hamon ng buhay, kinabukasan, at sa bawat araw. Salamat po, Panginoon, sa tapang na ibinibigay niyo po sa amin, sa courage heart, Lord God. Sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay ito ng sigla, Panginoon, sa aming spiritual na kaluluwa, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka na po namin, hindi pa man namin napapakinggan. Alalaman po namin ang tunay na kapayapaan nagmumula sa iyo at sa iyong mga salita, at ganap na kapahingahan sa iyong mga salita. Salamat po. Kami po makahinga, Panginoon, makapagpahinga, Panginoon, sa iyong aral sa umaga po ito. Purihin ka, Panginoon, takilain ka lamang, walang pong maiwan, matira sa amin, sapagkat karapat dapat kang tumanggap ng parangal, pagpupurit, pagdakila. Ito po ang aming hiling panalangin, sa ngalan po ni Jesus lamang na aming Panginoon, manunubos, tagapagligtas, tagapangalaga, at nag-iingat sa amin hanggang, Panginoon, papunta sa iyong harapan, Panginoon. Purihin ka lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan si Lord. Makaupo na po tayo. Siguro konting refreshment lang po tayo siguro. Deacon, okay lang po ba? Parang nais kong magpaawit nang awitin natin na parang na-miss ko sila. Sino po nakakamiss sa bawat isa? Noong nakaraang Sunday, parang medyo tayo, malamlam yung ating lugar. Pero ngayon, parang nakikita ko na parang maganda yung ating dahil siguro hindi maulan. Noong nakaraang kasi maulan Diba? Yung kanta na, kamusta ka na? Pwede mo natin kamustahin yung mga kapatid natin. Although nagkamusta na tayo kanina, magkamayan po tayo.
Iparamdam natin yung yung ambience ng Panginoon, yung kanya kapayapaan pag ini-impart natin yung ating pagngiti sa ating mga kapatiran. Lalo na ngayon si Sister Mel nandito. Kamustahin natin sila. Okay? Sige po. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Nasasabi ka ba? Ako'y nasasabi na ikaw ay makasama. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabi na ikaw ay makasama. Tuwi na o kay gandang pagmasdan sa magkakapatid ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwi na o kay gandang pagmasdan sa magkakapatid ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya na. Minsan pa, English naman kaya. Kamusta ka? I-Englishin ko sana hindi pala kaya. Ako'y nasasabi na ikaw ay makasama. Minsan pa, kamusta na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabi na ikaw ay makasama. Tuwi na o kay ganang pagmasdan sa magkakapatid ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwi na o kay gandang pagmasdan sa magkakapatid ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya na. Isa pa, chorus. O kay gandang pagmasdan, o kay gandang pagmasdan. Maganda po ba? Sa magkakapatid ang nagkakaisa, laging sama-sama. Tuwi na o kay gandang pagmasdan sa magkakapatid ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Isa pa, for last time. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Sumigla ba tayo? Yung mga may nararamdaman nandito, parang sumisigla sila pag nagkakamayan, Di po ba? Okay, salamat po, Deacon. Thank you, Lord. Sige po, at mag-aaral na po tayo. Salamat kay Lord sa kalakasan nagmumula sa Kanya. Amen. Praise God. Okay. Okay, pumayapa na po tayo. Tayo po panahon na po ng pakikinig. Salamat kay Lord. May mga awitin na nagpaparefresh sa atin. Alam niyo po ba yung mga kapatid natin, hindi natin alam kung ano dinadanas niya, pero pumunta rito, di ba? Pag nakamayan niyo po yan at nakantahan niyo pong kinakamusta na kita, parang nakagaan ng loob, di ba? Amen. Parang may marami natanggal sa kanya, yung stress, di ba? Ang life natin, full of stress Po ba? Diba? Marami tayong stress sa buhay. Pero pagka nakikita mo yung kapatiran, dahil sa Panginoon, dahil alam mo ang Panginoon nasa Kanya, parang naiibsan yung bigat na meron ka. Diba? Amen po ba? Amen. Lalo't higit sa salita ng Panginoon, pag naramdaman natin, napakinggan natin at matama natin na pakinggan. Okay, tayo po'y mag-aral. Ang Iglesia ng Diyos na buhay, babalikan po natin. At yan po yung pinaka-whole team po natin ng chapter 1 to 6 ng Ephesians. At ngayon ay nandun na po tayo sa chapter 6, ay gaya na po siya ng kawal. Sabi niyo po, kawal. Nag-usap-usap po kami kagabi, sabi ko, magandang paggan natin sa sarili natin, tayo Army of the Living God, sabi ni Brother F. Kaya sabi ko, dapat tawag sa atin Army of God, di ba? Dahil tayo, sabi ko, pinag-uusapan natin yung Iglesia ng Diyos na buhay.
Dinuktungan ni Brother F ng Army of the Living God. Ang buhay na Diyos, di ba? Kaya sarap ng ating group, pagka yun ang ating ipapangalan sa atin. Sino po dito yung mga kawal? Ang kawal, binabanggit sa chapter 6, yung mga anak. Sino yung mga anak dito? Kawal po tayo. As a Christian, tayo po kawal. May nilagay po doon na salita, pangangaral para sa mga anak. At may nilagay sa mga magulang o sa ama. Diba? At may nilagay din sa mga alipin. Hanggang ngayon, di pa tayo natatapos. Ilang buwan na po tayo doon sa pagkalipin. Marami na po tayo example. At sumunod po yung mga amo sa natin. Pero ngayon, pinag-aaralan natin example po, naging alipin at tagapaglingkod ngayon sa iglesia. Sino po yung amo natin? Ang Diyos, di ba? Ating Panginoon. So dapat maintindihan natin kung gaano kahalaga ang pagiging Kristiyano. Ang pakikibaka ay hindi po sa laman at dugo. Sabi niyo po, hindi sa laman at dugo. Kundi ito'y spiritual. Kung paano tayo mag-act, paano tayo gumawa bilang mga anak, bilang mga ama, bilang mga alipin o tagapaglingkod sa iglesia. Dapat alam natin paanong gumanap. Amen. Kaya nga sa ating pinaka-key verse ay isuot nyo ang buong kasuotan na pangdigma ng Diyos upang makatagal tayo saan? Sa mga lalang ng, wala po dyan ng Diablo. Dahil lagi natin binabasa para nare-recall na natin sa ating isip, di ba? Dapat isuot natin yung buong kasuotan pandigma. Sabi niyo po, buong kasuotan. Kung ikay anak, dapat alam mo kung ano responsibility mo bilang anak. Kung ikay ama, alam mo yung responsibilidad mo bilang isang ama. Kung ikay alipin, alam mo responsibilidad mo sa pagiging alipin. Kung ikay amo, sa susunod natin pag-aaral, alam mo responsibilidad mo. Can I hear amen? Amen? Kasi pag alam mo ang responsibilidad mo at alam mong accountable ka doon. Mananagot ka sa nagtala sa iyo. Ayon po yan doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Ang sino mga nakipagtiis sa akin ay huwag mikihalubilo saan? Sa takbo ng mundong ito. Upang siya bigyan niya ng karangalan ang nagtala sa kanya. Remember, sino yung naglagay sa atin bilang kawal? Ang Diyos sa pamamagitan ng Jesus Christ na ating ginagaya. Kasi ang general natin si Jesus Christ na nagtagumpay. Sino sinusunod natin? Siya. Siya yung commander-in-chief natin. Amen po ba? Amen. Kung ano yung ginawa ng Panginoon na nabuhay dito, yun ang ating gawin. Ayon sa ating binasa kanina sa scripture reading, yung tayo ay naglilingkod hindi sa paningin ng tao, kundi gaya na sa Panginoon. Amen. Ang paglilingkod ay personal sa Panginoon. Hindi tayo sa tao naglilingkod. Although naglilingkod tayo sa tao, pero ang main agenda natin, mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Kasi pag naging tama ang relasyon natin sa Diyos at naiangkop natin ang mga kasuotan na ibinigay sa atin ng Panginoon, magiging maayos ang relasyon natin sa bawat isa sa atin. First, in our family. Uulit-ulitin ko, sumunod in our community. Works. Friends, kasama na po yun. Po ba? Kahuli-hulihan po, church. Kasi ang unang ministry ng tunay na tao ay ang family. Kung anak ka pa lamang, wala ka pang pamilya, dapat alam mo kung ano responsibilidad mo. Amen. Kaya itong example na to at ipapakita rito sa topic natin, alipin tagapaglingkod ng iglesia, si Samuel. Sabihin niyo po, Samuel. Okay, sa chapter 7, bubukas po. Napakaganda Samuel. At dito pinapakita na una, sa chapter 3, siya po ay priest. Naalala nyo, 12 years old, na-train siya bilang isang priest. At lumipas sa mga panahon, siya ay naging prophet. Sabi niyo, prophet. Bakit? Ano po ang katangian meron siya? Siya po ay tapat. Sabi niyo po, tapat. Sa kanyang paglilingkod, naging tapat po siya doon. Bagamat alam may problema ang pamunuan at yung mga kasama niya ng mga priest, pero siya naging tapat kay Lord. Sabi niyo po, tapat kay Lord. He is a minister of God.
ang ministeryo niya, ginampanan niya at hindi siya nahawa sa ministry ng mga ginagawang kabulastugan ng mga anak ni Eli. Although kasama po siya doon. Hindi po siya nakiayon. Sabi niyo po, hindi nakiayon. Amen. Salungat ang takbo ng kanyang paglilingkod doon sa mga kasama niya na mas matatanda sa kanya. Namuhay siya ng maayos at may katapatan ng puso sa kanyang ministry. Kahit gano'n, sinabihan siya ng Panginoon, binuksan niya pa rin yung pintuan. Di po ba? Naalala niyo? So, yun po nangyari sa kanya. At ngayon, pag-uusapan natin, dalawa na po yun, pinagkatiwalaan na maging priest. Napagkatiwalaan siya, maging prophet. At lahat ng sinasabi niya, nabanggit kong nakaraan at binanggit sa Biblia na pinuntahan natin sa chapter 3, binanggit po doon na sinasabi, siya ang lahat na sinasabi niya ay napangyayari. Why? Kasi kasama niya ang Panginoon. Pag ang tao hindi kasama ang Panginoon, hindi mangyayari ang kanyang mithiin. Amen. Kahit ano pa natin gusto natin marating. Amen. At makikita natin ngayon, dito sa kategory na stages ng kanyang buhay, bilang isang lingkod ng Diyos sa pagiging priest at pagiging propeta, naging maayos. At now, sa chapter 7, dito ipapakita kung anong higher rank na naman ang kanyang tinanggap bilang isang hukom and the last judge of Israel. Meron po kasing 12 military ng Israel na mga hukom. Kasama po yun si Gideon, di ba, Pastor? Pero siya, iba po ang pagkatawag sa kanya bilang hukom. Iba doon, mga tiwali. Pero siya, hindi po siya tiwaling judge. Nakita natin kung ano inasik, kung anong ginawa natin ginawa natin, ay yun din ang tatanggapin sa Panginoon. Chapter 6, balik pa rin po ulit tayo. Ano mang ginawa niya, itatanggapin niya sa Panginoon. Ano yung paglilingkod na ginawa niya, babalik sa Kanya. Bakit? Madadagdagan pa. Amen. Pinagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Priest lamang siya doon, maliit na tagapaglingkod lang po siya doon. Pero naging propeta ng Israel. At matapos niyo, naging hukom pa. Wow, sabihin niyo po, hukom. Biruin mo pa, paano ka magiging hukom? Tagapanguna ng buong Israel. Kung ang maliit doon sa loob ng templo, hindi mo kayang gampanan. Napagkatiwalaan ngayon siya sa maliit at lumaki ng lumaki. Tingnan po natin, ang sinasabi po dito sa chapter 7 verse 1 to 17. Okay lang po, kahit walang kaya lagi ako nagdadala ng Bible. Okay. At ang mga lalaki, chapter 7, verse 1 to 17, hindi po natin matatapos ito, pero pupuntahan po natin ang mahalaga sa mga naunang bahagi ng mga talata. At ang mga lalaki sa Kiriath Jearim ay nagsiparoon at iniahon ng kaban ng Panginoon at dinala sa bahay ni Abinadab sa burol at pinagbanal ni Eleazar ng kanyang anak upang ingatan ang kaban ng Panginoon. At nangyari mula ng araw na itahan ang kaban sa Kiriath Jearim na ang panahon ay nagtatagal sapagkat naging 20 taon at ang buong sambahayan ng Israel ay tumaghoy sa Panginoon. Sabi niyo po, tumaghoy. Bakit kaya? Sariwa pa sa isip nila yung nangyari na unang sabak ni Samuel sa digmaan, natalo po sila, di po ba? Naalala nyo? Chapter 4, di ba? Pero pinuntahan natin ngayon kay Samuel. Kasi iyon, sinabi ng Panginoon kay Eli. 3,000 pa lang ang namamatay, pero nung matapos sa labanan, 30,000 ang nalagas po sa Israel. Kaya sila, yung kaban ng Tipan, ninakaw sa kanila, kinuha sa kanila, at ngayon ibinalik na po dito sa panahon na ito. Kasi puro sumpa ang pinuntahan po. Yung Diyos ng Palisteo, nakaharap doon, ang history po niya, nakaharap po doon sa kaban ng Panginoon, lumuhod po. Tumungo, alam niyo yung kwento? Bumagsak po siya, bakit? Kaban ng Panginoon kaharap niya, mas makapangyarihan niyo sa Diyos-Diyosan. Bumagsak po yun, itinayo ulit nila.
Pagtayo nito, bumuhal ulit, kinaumagahan, lagas-lagas na pati kamay, paa. Hindi nila may tayo. Ang ginawa nila, inilipat nila. May sumpa na ito, puro bukol ang inabot po nila. May mga tumor po sila sa balat, puro bukol po sila. Naging sumpa yung Kabanatipan at ngayon po nilipat na po dito. Sa mismo, kasi ang dami pinaglipatan na bayan doon sa Palestinian, sa mga Palestine. Pero puro sakit ang inabot po nila. Pero dito sa lugar na ito, sa lugar na sinasabi po dito, ito po yung mataas na lugar, safe place. Dito pinagpala ito ng Panginoon itong lugar na ito. Lugar po ito na ni Benjamin at ni Judah. Itong lugar na ito. At hindi ko po pagkakalayuan po doon, pero gusto ko sabihin po sa inyo, at itong aral na ito, punong-puno ng respeto ang mga tao dito, dito po sa lugar ng tinatawag na, ito, sinasabi niya, yung Kiryat Jearim. Punong-puno sila ng respeto. Sabi niyo po, respeto. Hindi nila binaliwala yung Kabanatipan, alam nila nagkamali sila. At sariwang-sariwa pa sa kanila yung nalagas sa kanila, pero ayaw nila lumaban na eh. Talo na sila eh. Kasi nga, dahil doon sa pamumuno ni Eli at ang sambahayan niya, kasama na damay no si Samuel. Pero ang nangyari kay Samuel, naging silent year po niya yung 20 year. Why? Pag-uusapan po natin mamaya kung bakit naging silent year. Wala siya dito sa verse 1 and 2. Pero sa verse 3, i-take note po natin, yung salita po dyan, ay tumataghoy sa Panginoon. Ang buong lalaki, doon, sinabi niya puro lalaki, ay tumataghoy doon. Kahit nasa kanila na ang Kabanatipan. Alam niyo po ba ang Kabanatipan para nakapagbibigay ito ng confidence? Kasi pagkasama nila yung Kabanatipan, ito po yung nagtatagumpay sila sa laban. Pero hindi gayon ang kanilang naramdaman. Yung kanilang nararamdaman, taghoy, iyak, pagluha, hapis. Why? Sariwa pa kahit 20 years na nakakalipas. Sariwa pa yung nangyari sa Israel, natalo po sila sa laban. Bakit naghimagsik yung mga anak ni Eli doon sa templo? Amen. Hindi sumunod sa pamantayan na pinasasabi ng Panginoon sa kanila. Nilapastangan nila ang tabernakulo, ang bahay ng Diyos. At ang sabi po dito, verse 3, gusto ko na pupuntahan natin ang mahalagang bagay. Itong salita na bilang hukom ng Israel, dapat alam natin ang tunay na labanan. Sabi niyo po, tunay na labanan. In verse 3 and 4, dito ipapakita kung ano ang tunay na laban. Kung ano ang tunay na battle. Sabi niyo po, battle. Kaya tayo kawal di po ba? Dapat alam natin na nasa battle tayo palagi. Itong battle na ito, magbibigay sa atin ng open mind para ipakita kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ipakitang mas mababa tayo sa Kanya. Kailangan na isang tao na very courageous. Sabi niyo po, courageous. Ang taong courageous ay galing sa presensya ng Diyos. Hello? Makikita po natin. In chapter 7, verse 3 and 4, nilagay ko po dito, the message of Samuel to Israel. Siya po ay matapang dahil sinasabi niya ito, bakit? Sa kanyang paglilingkod, alam niyang tapat siya. Amen. May pinagkukunan siya ng tapang sa Diyos. Totoo po yun. Kasi naririnig niya ang tinig ng Panginoon, He is a priest and He is a prophet. And now, He is a judge. Naririnig niya bakit tapat siya sa kanyang ginagawa. Kaya siya, nagme-mensahe siya, ito'y nagbibigay ng katapangan. Kasi alam niya, yung paglilingkod niya, hindi mapupulaan. Amen. At ito ang courage na sinasabi niya, at sa loob ng 20 years, makinig kayo mabuti, kaya nag-silent, ito sabihin ko sa inyo, bakit nag-silent yung pangalan ni Samuel sa 20 years na yon doon sa Kiryat Jearim, na naandun na yung Kabanatipan, dapat naandun na siya di ba? Pero naandun si Abinadab. Si Abinadab ay anak po yan ni Jesse, kapatid po ni David po yan. Siya po yung tagapag-ingat ng Kabanatipan nung dinala doon. Ipagtatanggol niya ang Kabanatipan. Ayaw nilang mabawi ito ng mga Palisteo. Siyempre, at the same time, ayaw na rin ng mga Palisteo kasi sumpa na nga yun
At siya pa rin tagapag-ingat. At dahil may anak siya sa lineage, parang malayo sila sa pagiging Levita. Yung anak niya na si Eleazar. Pero bakit siya ang nag-sanctify nun? Why? Because the right heart. Amen. Po pwede mangyari sa atin pag tama ang puso natin ng pagsamba sa Panginoon. Bakit? Irerespeto mo ang Diyos. Kaya napaglingkuran niya yon, nitong sinasabi po rito na si Eleazar. Sinantipay niya yung kabanantipan. Although na ito'y banal na, ito'y napaka, na to. Pero bakit? Nag-alay siya ng mga handog para doon sa Panginoon. Amen. Ginawa niyang tama. Sabi niyo po tama. Ginawa niyang tama para ma-sanctify iyon. Kasi galing po yun sa sa Palestinian na lugar eh. O now, tingnan po natin yung mensahe sa pagiging lakas ng loob o katapangan ni Samuel. Dapat meron tayong Samuel. Sabi niyo po Samuel. Somebody na merong Samuel sa atin. O marami tayong Samuel. Amen. Amen po ba? Ito po ang sabi niya, walang pangimingimi. Sa loob ng 20 years, alam niyo po nangyari, inikot niya yung bayan na Israel. Kaya wala po siya dito. Nagpakita lamang po siya dito sa chapter 7, 3-4. Ipinakita na nandito na siya dahil very silent siyang nangaral. Sabi niyo po, nangaral. Kasi po, siya ay priest. Biruin nyo, natalo na sila. Ini-encourage niya yung mga natalo na mga kamag-anak na naiwan, 20 years, marami na naging binata. Pero hindi niya hinahanda sa digmaan, kundi hinihanda ang mga puso nila para magbalik loob sa Diyos. At dito sa Mispa, dito po nangyari ang pinaka-general ng revival. Sabi niyo po, revival. Great revival po nangyari po dito. Ang kulang po dito, yung mga ito, kaya in-encourage niya. Ito ang nangyari sa chapter 7, verse 3 and 4. Ang mensahe niya na may katapangan. Una, sa verse 3, at nagsalita, message po ito, at nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel. Na ito ang mensahe na nagsasabi, kung kayo ay babalik, kung kayo'y babalik sa Panginoon, sabi niyo po babalik. Conversion. Magkaroon kayo sa inyong sarili, makita nyo. Kaya nga napag-alatin, foundation po ito ng essential doctrines po natin. Hindi ba't ang ginagawa ng Diyos muna sa tao? Di ba binibigyan muna ng lumbay bago magsisi? Can I hear amen? Ang Diyos bibigyan muna ang tao ng kalumbayan. Now, in chapter 2, connected na sila'y tumataghoy. Lumbay na lumbay po sila. Nakikita nyo? Kasi ang Diyos na nagbibigay noon ng bigat sa kanilang puso na sinisingil nila ang sarili nila sa mga nangyari. Now, pag-usapan natin in our age. You know what? Tayo, lumalakad sa ngayon sa consequence. Parang mahina. Alam nyo ba yung nangyayari sa atin ngayon dahil sa ginawa natin kahapon? Kinausap ko yung mga kamag-anak ko, alam nyo ba, sa buhay natin, huwag tayo magtataka, ba't nangyayari ito? Dahil ito sa ginawa natin nangyari ito, dahil sa ginawa natin nakaraan. Kung gusto mong wala kang regrets, ito, yung Israel, puro regrets. Taghoy sila ng taghoy, iyak sila ng iyak. Why? Kasi nilapastangan nila yung Diyos eh. Amen. Hindi nila nirespeto. Ngayon, nirespeto. Alam na nila kasi bakit? Eto na, bumalik na yung kabanantipan. Lungkot pa rin sila, bagamat naroroon na. Kaya lahat ng tao, lumalakad ngayon dahil nangyari sa kanila, mabuti man yan o hindi. Pakinig kayo mabuti dahil sa nangyari kahapon. Halimbawa, para madaling maintindihan, para madaling makita natin. Halimbawa, papasok ka kinabukasan, nagpuyat ka ng 2 araw ng gabi, hindi ka na makapagtrabaho na maayos, nagkasakit ka. Bakit? Dahil sa iyong ginawa.
Amen. Dahil ginawa mo kahapon, ito ang resulta. Kaya nahihiramin. Literally, sa ating buhay nangyayari ito. Experientially. How much more sa Diyos? Pag ginawa mo ang para sa Diyos, anong-anong mo, buhay mo? Great joy. Sabihin niyo po, great joy. Kamangha-manghang kaligayahan, kagalakan ang meron ka. Amen. Amen po ba? Kasi bakit? Si Lord ang inuuna mo eh. Nagme-minister ka para kay Lord eh. Amen. Ganoon ang nangyari po sa kanila. Pero si Samuel, iniikot po sila sa bawat lugar. 20 years nag-iikot po siya doon. At dito na po, nung nasabihan niya lahat, napangaralan niya, kasi priest siya eh, and prophets po siya. At ngayon, ginawa na siyang judge. Bakit? Inipon niya na ang buong Israel para maging hukom siya. Tingnan po natin ang pangungusap. Magbalik loob. Ito'y katumbas na isang salitang pagsisisi. Amen. Sabi niyo po, pagsisisi. Ang problema, even right now sa ating Christian life, maraming Kristiyano hindi nagsisisi. Parang nagulat lang siya, ay nangyari sa akin to. Pero walang nabago. Same pa rin ang ginagawa. Dapat lahat, yung experience natin, naging pangit man, dapat natuto. Sabi niyo po, natuto. Dapat tumatayo. Amen. Maraming nakulong na nagsisi na nakulong. Pero paglabas, ganun pa rin ang ginawa, hindi na bago buhay. Di po ba? Hindi totoong pagsisisi. Ang tawag doon, si Deacon man, nagturo sa atin yung mediocre. Mediocrity ba yun, Deacon? Di ba? Parang okay lang yan. Parang walang pakialam. Nangyari lang yan, okay lang yan. Di ba? Hindi. Dapat may aral lahat ng yugto ng ating buhay. Amen po ba? Lalo na tayo, Kristiyano. Lalo na tayo kawal ni Kristo. Alagad tayo ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Ang alagad ni Kristo, lagi pasugod, hindi lagi patras. Hindi puro salag, hindi puro salag. Hindi mo nilalagay nga yung shield of faith. Paano yan? Napag-uusapan natin sa mga susunod. Puro tama ka, kaya lupaypay ka. Puro regrets. Sana hindi ko nagawa yon. Di po ba? Etong Israel, napakabigat. Sana hindi nangyari sa amin ito. Nakupkup kami wala ng kumpiyansa lumaban. Amen. Talunan. Ayaw ng Panginoon na tayo talunan. Ang gusto ng Panginoon, lagi tayo tagumpay. Amen. Pero ano, sikreto? Ito po, sinabi niya, magbalik loob. Pangalawa, ng buong puso. Pag sinabing buong puso, nagsisignificance siya ng, meron ba tayo dyan? Ayan. Ano significance po niyan? Trust. Total trust. Sabi niyo po, total trust. Kung nagbabalik loob ka, ang sinasabing pagbabalik loob, yung pagsisisi, makinig kayo mabuti, ito'y pag-alis doon sa pwesto mo at pagharap, magtiwala doon sa Panginoon. Amen. Kaya ito'y trust. Yung buong puso mo, ilagak mo sa Panginoon. Sabi niyo po, ilagak. Ibuhos. Biruin mo yung tapang ni ano. Wala na silang kakayahan eh. Ubus na nga yung kanilang kawal eh. Ang battle, ang tunay na laban ay sa sarili. Amen. Ang tunay na laban ay ang iyong sarili. Ang labanan nasa iyong sarili. Kaya tayo defeated. Alam niyo po kung bakit? Ayaw natin sa Panginoon manatili. Amen. Yung trust para sa tao, nagtitiwala tayo, hindi tayo total trust sa Panginoon. Ang sabi ni Samuel, magtiwala kayo sa Panginoon. Yung pagbabalik loob mo sa Panginoon ay dapat buong puso, full-heartedly, trust the Lord. Ito'y pagpapaalala doon sa Egypt na nangyari sa kanila. Niligtas nga tayo, parang ganon. Sino pa kaya ito? Kaya si Samuel napakaganda ng puso. In-encourage niya. Inikot niya.
in 20 years. At ito, pinangaral niya na ng buo para maipon lahat ng sinabihan niya, isusugo niya lahat para pumunta lahat, para magkaroon ng great revival. At ang sabi niya po dito, magbalik loob, una, buong puso, trust, yung pagbabalik loob, connected po yan sa pagsisisi. Sabi niyo po, pagsisisi. Yung kanilang, natuto na sila. Sabi niyo po, natuto na. Sa nangyari. Kasi marami na pahamak. Pangatlo, yung alisin ang mga, Diyos-Diyosan. Kasi sila, nakupkub sila, ang pinamana sa kanila ng mga Palisteo, yung mga Diyos-Diyosan. Kasi nakupkub nga yung kaban nila, binabalik sa kanila nga, pero meron na silang Diyos. Ano yon? Si Astaroth at saka si Baal. Di po ba? Si Baal, siya yung Panginoon ng mga butil, grain. Di ba? Si Astaroth, yan yung babae na na love and sex. Kaya sila, puro kalaswan. Amen. Yun ang dapat nilang hubarin. Sabi niyo po, alisin. Paano tayo makakaharap sa Panginoon kung marami tayong idol sa ating harapan? Ang Kristiyano, maraming idol po yan. First of all, pag magbabalik loob tayo sa Panginoon, aalisin natin ang lahat ng mga iniidolo natin. Minsan ang buhay natin, kala natin, yabang-yabang natin, idolo natin, buhay natin eh. Ay, magaling ako eh. Mas magaling ako sa Kanya. Ina-idol mo sarili mo, hinihiwalay mo si Lord. Kasi bakit? Walang magaling kundi si Lord. Marami tayong idol. Alisin natin. Sabi niyo po, alisin. Hanap buhay natin, idol natin. Pinagyayabang natin, karunungan natin. Yung lakas natin, yun lang yan. Pagdating ng time, hindi ka ba manghihina? Huwag ipagmalaki ng matalino ang kanyang karunungan. Ang lakas, ang kanyang kalakasan. At ang kanyang kayamanan. Kundi, ang ipagmalaki niya ay nakilala niya ako. Amen. At dito nagpapakita na pag-alis mo ng mga Diyos-Diyosan, sinasabi dito ni Samuel sa kanila, ang pag-alis nyo ng Diyos-Diyosan, dito nagpapakita na kayo ngayon nagbabalik sa true God, the one only true God, na pinagpakilala sa iyo, sa inyo, at sa ating mga ninuno noong panahon ng Ehipto, na pinalaya tayo. Amen. Walang ibang Diyos kundi ang Diyos natin. Alisin nyo yan. Ito yung sikreto na battle. Makinig kayo mabuti. Ang battle sa ating sarili. Para gusto natin magtagumpay bilang kawal, dapat tayo alam natin na tayo humble. Nagbabalik loob lagi sa Panginoon. O baka nagmamayabang na tayo, ay kundi dahil sa akin, di tatakbo to eh. Amen po ba? Wala tayong pagmamalaki. Kundi dahil ako tumatayo dito, sino tatayo dito? Hindi ako magmamayabang dapat. Amen. Ilang taon na ako nangaral dyan? Hindi ganon. Kung wala ang Panginoon, wala tayo. Kaya dito pinapakita yung buong puso at pagbabalik loob. Dapat nagbabalik loob tayo sa Diyos eh. Nakapagturo tayo, nakapag-ministry tayo, nagawa natin, tungkulin natin na paglilingkod. Praise the Lord, Panginoon, ikaw po. Nagbabalik ka sa Panginoon. Amen. Ang loob mo laging nakalapat sa Kanya sa pagpapakumbaba. Amen. Kundi dahil sa iyo, hindi namin makakaya ito. Amen. At ang sabi po, sa pang-apat, na sinasabi niya, na ito'y paghahanda ng puso. Sabi niyo po, paghahanda. Inihanda dapat ang puso saan? Paglilingkod. See? Ang battle dapat sa ating sarili, handa tayong maglingkod kay Lord. Sabihin niyo po handa. Sabihin niyo po maghanda. Una, inihanda ni Samuel itong mga taong ito na siniran niya ng siniran. At ito yung pinaka-actual time ng kanilang pagsisisi. Kaya sila naipon, inikot niya po ito.
20 years. Ganong katapat si Samuel. Kahit hindi nakikita, nag-silent siya. Ngayon di sa atin, kahit silent ka, gumagawa ka. One day, may great revival. Amen. Kaya nga hindi pagbibigay lugod sa tao. You cannot please man, but you can please God. Po, pwede mo i-please Lord. Ano yun? Through faith. Amen. Huwag nating hanapin yung bigyan tayo ng kaluguran ng tao. Hanapin natin na mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Dahil ibinigay niya sa atin ang paglilingkod na ito. Nasa right track ka. Ikaw ay magtatagumpay sa digmaan. Pag ito naging heart natin, ihanda natin ating puso, handa ka bang maglingkod? Hindi ang paglilingkod sa paningin ng tao. At hindi paglilingkod sa isang tao. Kung gusto maging una, maging lingkod nyo. At sino maging dakila ang gusto maging dakila? Maging lingkod ng kalahati. Lahat. Wala tayong sinisino, lahat paglilingkuran. Yan yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Eto kasi si malapit sa akin to paglilingkuran. Hindi po ganon. Kahit yung hindi makikarapat dapat na taong tumanggap siya sa iyo ng biyaya. Kahit kaaway mo, bigyan mo ng tinapay. Amen. Ang Panginoon, papatay na siya, binigyan pa ng tinapay. Aral na makabubuti para sa kanila. Amen. At dito sa bandang huli, sinasabi niya dito, at ililigtas kayo sa kamay ng mga Palisteo. Etong kategoryang ito, yung tunay na labanan, pag nangyari ito, na battle po natin sa ating sarili ito, na una, lagi tayo nakatune in, nagbabalik loob tayo sa Panginoon, nagsisisi tayo, nagkamali po tayo, at naging open ang ating mind, ang puso natin ay total trust sa Panginoon, at tayo yung mga Diyos-Diyosan natin, itinaboy natin. Ano sabi ng Bible? Seek first the kingdom of God, di ba? What is the kingdom of God? Yung kanyang salita. Who is the king? Siya yung dapat sambahin. Alam niyo po ba yung sinasabi dito na ihanda ang puso sa paglilingkod? Diyan makikita ang tunay na worshiper. Hello? Bakit? Una, siya po'y nagbalik loob sa Diyos. Pangalawa, yung buong puso niya nagtitiwala. Pangatlo, yung mga Diyos-Diyosan niya inalis, yung mga priority niya sa buhay niya, kundi naging number one ang Diyos sa buhay niya. Kahuli-hulihan yung paglilingkod, that's a true worship. Isa lang po ang nag-amin na. Lord, isa lang po. Meron pa po ba? Ang pagkatakwil ng mga Diyos-Diyosan, isa po yan. Para masamba mo ang tunay na Diyos. Naalala niyo Samaritan, di ba? Di ba? Wala silang Diyos sinasabi, di ba? Pero sinasabi niya, hindi lang sa bundok na ito, sasambahin niyo. Kahit sa lahat ng dako, sasambahin niyo ang Ama. Bakit? Naririto na ako sa harap mo na masasamba mo ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Why? Nakilala mo ang tunay na Diyos. Amen. At sinabi po rito, bandang uli, ililigtas sa mga kamay ng mga Palisteo. Huwag mo tignan yung pagliligtas ng Panginoon. Una mong mangyari sa buhay natin, maligtas yung ating soul and spirit. Pagligtas ka na soul and spirit mo, ayos na po siya, kasunod na po yung katawan mo eh. Iligtas ang mga mapanlupig na tao. Amen po ba? Ano po sabi sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14? Sino nakakaalam po nun? If my people will humble themselves who are called by my name, tama po, who are called by my name, who humble themselves and pray and turn for their wicked ways. Iwanan nila yung masama nilang gawa, I will hear from heaven. Alin yung kanilang mga daing, papakinggan ko. Ano umpisa po doon? Humble, magbalik loob, magsisi,
manalangin, and seek my face. Sabi niyo po, seek my face. Alisin yung mga Diyos-Diyosan, humarap sa mukha ng Diyos. Hello? Ano yon? Tumalikod. Humarap sa Panginoon. Papakinggan ko sila. Yung taghoy dito ng mga Israel, pinapakinggan. Bakit ang Diyos na nagbigay ng kanilang kalungkutan? Amen. Minsan, ang mga tao ayaw malungkot kahit may mga nangyayari na. Hello? Ang sabi niya, and I will heal their land. Paggagaling ko ang kanilang lupain. Pasasaganain ko sa madaling salita. Yung nakupkup sa inyo ng mga Palisteo, ipapabalik ko sa inyo. Hello? Ano yung battle? Ang tunay na labanan ay espiritual. Ikaw ba ay mapagpakumbaba sa Panginoon? O mapagmataas tayo sa Panginoon? Amin po ba? Ako nga nagbigay sa church, lalo na sa October Praise, ang laki na binigay ko! Sino tayo magyayabang? Ito'y pagbibigay kaluguran sa Panginoon dahil hindi tayo karapat. Dapat maglingkod sa Panginoon, pinaging dapat tayo mabigyan siya ng karangalan. Amen? Amen. Kung ang aim lang natin, maipakilala ang pangalan natin, huwag na lang po tayong gumawa. Kung may papakilala ang pangalan ng Panginoon, gawin natin ang gawin para sa ikararangal ng kanyang pangalan. Kaya nga, pag wala tayo sa salita ng Panginoon, hindi natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos. Amen. At dito, pinapakita na maligtas tayo. At ito pa ang madalas kong sabihin, ninenote ko lang po dito at nilagay ko po siya. Wala po tayo dyan sa monitor. Madalas kong sinasabi ito, in Isaiah chapter 57 verse 15, na inano ko lang po kanina, naalala ko lang pinaalala ng Panginoon sa akin, maganda itong Tapos binuntahan ko, saan nga ba yun? Pinatanda ng Panginoon sa akin, yung Holy Spirit, parang itinuro niya ako sa Isaiah ulit. Binalik ko sa verse nga pa yun. Chapter na tandaan ko, verse, natagpuan ko po siya. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 57 verse 15, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan. Sino nagsasalita? Ang Diyos. Sabi kay Isaiah, na ang pangalan ay banal. Sabi niyo po, banal. Ako'y tumatahan, eto na, ako'y tumataan sa mataas at banal na dako, na andun ako, banal ako. I-note nyo po ito. List nyo po ito. Ang sabi niya, nakasama rin niya. Sabi niyo po, kasama. May kasama pala ang Diyos doon na nananaan sa matayog na lugar na banal na dako. Sino yung kasama niya? Ang kasama niya, sabi niya, yung may pagsisisi. Sabi niya po, pagsisisi. Yung mga tunay na nagsisisi, kasama pala ng Diyos na matayog, na nakananahan doon, sa banal na dako. Yung mga taong humble heart. Kaya yung sinasabi ko nga, nakaraan, may meditation ako the power of humility. Hindi mo maano talaga napakamakapangyarihan na humility. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Ang sabi niya rito, kasama niya na may pagsisisi at alin, ang mapagpakumbabang loob. Yung Lord, ikaw po Ikaw po yan Ikaw po yan, Lord. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Upang, ito po, ang bandang huli, upang bumuhay, sabi niyo po bumuhay, magbigay buhay, magpalakas ng loob. Kaya si Samuel, malakas ang loob, tama yung kanyang ginagawa. Napagkatiwalaan siya, hindi niya pinagmamalaki, kaya stages ng kanyang ng life parang napakataas. He is a great intercessor of Israel. At ang sabi niya po rito, at naging hukom po siya, ito pong huli niya, at magpakababalo upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Alam niyo po ba, yung nagpapakumbaba at nagsisisi, ang lakas nito mula sa Diyos. Kaya ito, pag nakita mo yung taong ito na ganito, alam nyo, very powerful po yan. Ba't? Kasama niya ang Diyos. Amen. Amen po ba?
Kaya kahit mataas na ang degree na pinag-aralan nyo, dapat ipagpasalamat nyo sa Panginoon. Ibalik nyo ang karangalan sa Panginoon. Huwag nyo sabihin, mas matalino pa ako kay pastor na yan eh. Walang pinag-aralan yan eh. Huwag nyo sasabihin ganyan. Hindi naman nag-aral ng Bible school yan eh. Huwag nyo sabihin yan. Kahit sino tumayo dito, kahit di nakapag-aral, sabihin nyo, mas mabuti dahil pinapangaral niya ang Panginoon. Amen. Kahit sino, kahit bata tumayo. Pero sa Panginoon sinasabi yon, tanggapin natin. Amen. Nagpapakumbaba tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? At dito po sa verse 5 and 6, wala po akong hindi ko po alam yung, okay, hindi ko din po napatingin doon eh. So sorry po. At dito po sa verse 5 and 6, at sinabi ni Samuel, pisanin ninyo ang buong Israel. Inutusan niya na ngayon ang lahat na kunin sila, yung mga pinangaralan ni Samuel in 20 years para palakasin ang loob nila. Ito na ang tamang panahon para magkaroon ng ganap na revival. Ipakita ang dapat makita yung glory ng Panginoon. At sinabi, at idadalangin ko kayo sa Panginoon. Tingnan niyo po ang kanyang ministry. He is a priest pa rin. Hindi siya tumigil magiging priest. Hindi siya tumigil magiging prophet. Ngayon, sa panahong ito, siya na po ay judge. Hindi niya pa rin iniwan ang kanyang pagiging priest, ang pagiging tagapangaral. In 20 years, ginawa niya ito ngayon na. At ngayon, pagiging priest ay isang tagapanalangin. Hello. Ang trabaho ng priest ay tagapanalangin. Amen. Tawag ito yung backbone. Diba? Back up. Mula sa Panginoon. Amen. Siya'y backup ng Israel para ipanalangin sila. Kasi wala kang makaharap para manalangin sa Diyos eh. Kasi sila lahat nagkasala. Ang matuwid dito si Samuel na sinasamahan ng Panginoon. At ang sabi rito, at sila'y nagtipon sa Mispa at nagsiigib ng tubig at ibinuhos sa harap ng Panginoon. Bakit kaya? At nagsipag-ayuno ng araw na iyon at nagsabi, eto na po yung tunay na kaganapan ng kanilang pagsisisi, kasi iyon message pa lamang in verse 3 and 4. Pero ito actual na pong nangyari. Minessage na po ito sa kanila, ganito gawin nyo, magbalik loob kayo sa Diyos, ang puso nyo ay magtiwala, at kayo ay alisin nyo yung Diyos-Diyosan, at maghanda kayo sa paglilingkod, hindi sa pagkipaglaban, maghanda kayo maglingkod sa Panginoon. At ito na po yung actual, dahil ang mensaheng tapat at totoo at makapangyarihan ang siyang kumilos sa kanilang kalagitnaan. Sige, kunin nyo ang mga sambahayan na Israel, mag-ipon-ipon kayo. At ito nga ang ginawa nila, nag-igib ng tubig at binuhos sa harap ng Panginoon at nag-ayuno. Sabihin nyo po, nag-ayuno. Ang kanilang pagtataghoy kasama ang pag-aayuno, ginagawa nila. Bakit tubig? Ang sabi po sa Lamentation, ganun din po yun, yung puso, ito nagpapakita ng kaluluwang tighaw sa pag-ano ng Panginoon, sa pagkalinga ng Panginoon. Sabi niyo po, Lamentation. Kaya nga tagoy, Lamentation. Pagtangis, pag-iyak. Kaya binubusin ito, parang ine-empty nila yung kanilang sarili. Bakit? Ang Diyos ang magpupuno sa aming mga pagkukulang, kasalanan. I-restore mo kami, Panginoon. Yun yung ibig sabihin dito. At nagpapakita yung pagpapasting nila, ito yung pagpapakita yung pag-aayuno, pagpapahirap sa sarili, na parang sinasabi, kulang pa ang nangyari sa amin, hanggat maaari kami pa ito. Tumataghoy, umiiyak. Although nasa kanila na yung kabanatipan. Personal po kasi ang labanan. Sabi niyo po, personal battle. At dito, tatapusin ko po ito, nagsabi, kami ay nagkasala, nagkaroon na po ng confession. Hello? Matapos na marinig mo ang tinig ng Panginoon, ano kasunod? Confession. Hindi sa isip lamang, nagbabalik loob ka sa Panginoon, pero dapat sabihin mo. If you confess, sabi sa 1 John, di ba?
Kailangan mo sabihin, He is faithful and just to forgive our sins. Amen. Kailangan sabihin mo, kahit anong makinig kayo, kahit anong pagpapasing, kahit anong ceremony, makinig kayo mabuti. Kung wala naman yung tunay na puso na nagsasalita, sapagkat ang puso ang nagsasabi, nagko-confess. Amen. Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9, di ba? Ang pananampalataya ay sa puso. Kung sasabihin ng labi. Kung alam mo nagkasala ka, sabihin mo sa Panginoon. Huwag kang mag-confess kay Father. Hello? Hindi ka patatawarin ni Father. Ang Diyos ang magpapatawad ng ganap sa iyo. Amen po ba? Kaya sinasabi niya rito, nagkasala kami laban sa Panginoon. Nag-fasting sila, may ritual silang ginagawa, pero may halaga yon dahil sila ay nag-confess ng kanilang kasalanan. Amen po ba? At bilang huli, siya po ay naging hukom ng verse 6, Israel. Amen. Ang sabi niya po diyan, at naghukom si Samuel sa mga anak ni Israel sa Mispa. Ipinakita na niya paano hatulan yung mga nagkasala. Kung uulit sila, merong kaparusahan. Pero nagbabalik loob sila, sige. At dito yung battle nangyari po. Pag-aaralan sa mga susunod. Kala natin ang battle doon kagad sa digmaan. Alam niyo po ba sila, kumpiyansa sila lumaban ng chapter 4 eh. Kasi yung kabanantipan nasa kanila. Pero hindi nila alam, binibigay na ng Panginoon sila sa Palisteo. Dahil sa naging leader nila. Di po ba? Alala nyo, sila kumpiyansa pa rin. Walang pagbabalik loob, walang pagsisisi, hindi tapat ang puso, may mga Diyos-Diyosan sila. Di po ba? Kaya sila natalo eh. Di po ba? Pero ngayon, iba na. Natuto na sila. Amen. Dapat natututo tayo sa mga buhay. Kaya babalik ko po ulit sa pag-uusap na ito. Ang nangyayari sa ngayon dahil sa ginawa natin kahapon. Kung tayo nagmamata sa Diyos, ano mangyayari sa atin? Kung ang salita ng Panginoon hindi natin tinatama para sa atin, nakalapat sa ating buhay, puro tayo regrets. Kahit ang kabanantipan nasa kanila po. Walang silbi ang kabanantipan kung wala kang tunay na relasyon sa Diyos. Walang silbi ang Biblia kung hindi nagpapakumbaba sa Diyos at nagsisisi at buong pusong nagtitiwala sa Panginoon, lalo na sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tinapos na ng Panginoon, tapos tayo lalamya. Maraming laban pa tayo bilang isang church. Sabi niyo po laban. O ayaw niyo lumaban. Bahala na sila pastor dyan. Kaya nila pastor yan. Sabi niyo po laban. Kasi bakit? Kaya hindi tayo makalaban, tayo mismo hindi natin kayang alisin yung Diyos-Diyosan natin. Hindi priority si Lord. Kaya nahir, amen. Kung number 1 ang relationship sa Diyos, maging maayos ang relasyon mo sa lahat, even sa kahuli-hulihang ministry sa church. Amen. Kung hindi, lahat ng ministry kalaban mo. Deacon, pwede ba natin kantayin yung kanina, yung kinanta ni Sister Baby? Pasensya na po kasi wala po akong time dito. Hindi ko po na Pero sunod po natin yung mga susunod na verses. Pwede ba yung worship team kantahin natin yung For you alone deserve all glory. Kung tapat ang puso natin sa Panginoon, masasabi natin to, karapat dapat kang tumanggap ng papuri. All praises. Father, we love you. Alam nyo bakit hindi natin maranasan ang pag-ibig ng Panginoon? Alam nyo kung bakit? Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi yung puso natin, hindi puno ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, hungkag ba yun? Walang laman.
dapat lagi itong meron laman ng ng Panginoon para ibigin mo ng lubos ang Panginoon. Ang dami nating kabutihan naranasan ng Panginoon, pero bakit hindi mo? Parang wala lang. Nahati ang puso, sabi ni Pastor. Ngayon, masasabi natin yung kinanta natin kanina, Father, we love you and we worship you this day. Di ba? Awitin natin na malumanay. Damhin natin kung totoo tayong sumasamba sa Panginoon. Ang taong binago ng Panginoon ang puso, makasasamba sa Panginoon. As a church of the living God, we freely worship the one only true God, who is Christ Jesus our Lord. Amen. You are the peace that guards my heart and help in times of need. Yes, Lord. You are the home that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. Sing it, Lord. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. Worship you right now, Jesus. And we worship you this day. Pwede ba tumayo tayo? Sampay natin ang Panginoon. Express natin yung love talaga sa Kanya. Kung nagbabalik love tayo sa Panginoon, para pagalingin niya ang ating mga lupain. Peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. Yes, Lord. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Yes, Lord. Father, we love you. Father, we love you and we worship you
Father, we love you, and we worship you this day. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po na pinanumbalik niyo po kami sa iyo. Salamat po sa iyong kapangyarihan. Salamat po sa pagkukonbik sa amin, Panginoon, na magsisi sa lahat namin mga pagkukulang, pagkakamali, Panginoon, sa isip, sa salita, sa gawa. Patawarin niyo po kami bilang isang iglesia niyo po na buhay. Mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, maging number 1 ka sa amin. Maalis namin, Panginoon, ang mga priority namin sa buhay sa mundong ito, kundi maging priority namin ang iyong kaharian at ang hari upang paglingkuran ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, iisang Diyos na makapangyarihan, sa ngalan po ng Panginoong Jesus na aming pinaglilingkuran. Sa iyo po ang karangalan, Panginoon. Hindi na po namin, Panginoon, ayaw na po namin mawalay sa iyo. Makita po namin ang mukha ng iyong mukha na punong-puno ng kaluwalhatian, Panginoon, habang hinahanap namin ang iyong katwiran. Salamat po na marami, Panginoong Jesus. Kahabagan niyo po ang iyong iglesia. Mahabag po kayo sa amin. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagpanubalik, pagpapanibagong lakas, sigla, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na may pagkakataon pa, Panginoon, upang mapaglingkuran ka namin ng tama at totoo na tunay na pagsamba. Nakahanda ang puso, Panginoon, upang maglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Even, Panginoon, sa mga trials, persecution, Panginoon. Even, Panginoon, sa mga nag-o-oppose sa amin, Panginoon. Gagawin pa rin namin ang karapat-dapat na ibigay sa iyong pangalan upang maparangalan ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, hindi sa pagbibigay lugod sa tao, kundi sa pagbibigay lugod sa aming pinaglilingkuran, sa nagtala sa amin bilang pagkakawal, ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po na marami. Kaya nga po ang lahat ng karangalan, lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila, nakasentro sa iisang Diyos, sa aming Panginoong Hesukristo, na nagbayad ng aming mga kasalanan, na tumubos sa amin, nag-ingat sa amin, at ngayon haharap na may kalakasan, tatayo na bilang isang mandirigmang, isang espiritual, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming hiling panalangin. Amen and amen. Paupo na po tayo. Bago po tayo dumako sa ating Sunday school, meron lang akong gustong sabihin. Alright? Alam nyo ba? Hindi nyo pa alam. Dapat alam nyo. Alam nyo ba na ngayon, today, is Pastor's Appreciation Day? Alam nyo ba? Hindi. Hindi. Bakit hindi natin alam? Inaalala po ba natin yung mga pastor natin? Inaalala po ba natin? Listen po. Wala po muna magdadaldalan. Ano? Siguro gawin natin tong oras na to. Itong sandaling ito, total dahil meron pa tayong Sunday school, gusto ko lang na siguro i-honor natin yung mga pastor natin. Alright, so can I call on our pastors please? In front. And yung mga pastor po, pwede ko bang can I invite our pastors in front po please?
Siguro po, kung meron man kayong tribute sa ating mga pastor, so dito po sa gitna po tayo. So kung meron po tayong tribute sa ating mga pastor, baka siguro pwedeng gawin next week. Bahala po kayo, hindi ko po kayo pinipilit. Kung ayaw niyo po, okay lang din naman. Kung gusto niyo magpaipit sa kanila, kayo nang bahala. No? Pero alam niyo, how many times do we think about our pastors in a year? Ilang beses po ba nating inaalala yung mga pastor natin? Tuwing October lang ba? Or tuwing birthday lang nila? No? Palagi. Sabi nyo yan, ha? Sabi nyo yan. Okay? Alam niyo, hindi naman kailangan sagutin yung tanong ko. I mean, you just have to be honest to yourselves. Sagutin nyo sa mga sarili ninyo. Inaalala ko ba yung pastor ko o kinakalimutan ko yung pastor ko? May mga times na I disregard my pastor, no? Makinig po mga kapatid, no? Minsan lang, isang buwan sa isang taon, dumadating yung mga ganitong pagkakataon. So, alam niyo yan, samantalahin natin yung panahon na tayo makapagpasalamat una sa lahat sa Panginoon at pasalamatan natin yung mga pastor natin na sabi nga sila ay, alam niyo yun, every week naghahanda ng ipapakain sa atin parang mga magulang natin na alam niyo yun, nung tayo mga bata pa, hinahandaan tayo ng pagkain, hindi tayo nahayaang magutom araw-araw. Ang mga pastor natin ganun din po, no? Hindi tayo hinaayaan na dumating ang Sunday na wala tayong kakainin pagkaing espiritual, mga kapatid. Alam niyo po kung gaano po kahirap ang mag-prepare ng ituturo. Sa totoo lang, ako po na-experience ko, hindi po ako pastor, pero na-experience ko ang hirap ng mag-prepare. How much more ang mga pastor natin every week. The time that they spend para mag-prepare ng kakainin ng ating mga espiritu, no? And minsan unknowingly dinidisregard natin. Ibig sabihin, minsan pinawalang halaga natin na alam niyo yun, nag-prepare yung pastor natin, pero minsan may mga times na hindi tayo a-attend. Can I hear an amen? No? Kayo po kaya bilang yung mga kapatid ko, karamihan naman po sa atin mga magulang na, no? Kayo po nagluto kayo pero yung anak ninyo hindi kinain yung pagkain. How will you feel? Ano po kaya mararamdaman ninyo kapag yung mga anak ninyo hindi kumain ng niluto ninyo? Ang ginawa, kumain sa labas. Ano, masasaktan? Tama, Ate Sora. No? Masasaktan tayo. So, do we understand the hurt na nararamdaman ng ating mga pastor kapag minsan hindi po tayo nakikita dito? Alam niyo, mahal na mahal tayo ng mga pastor natin. Alam niyo ba 'yon? Mahal na mahal tayo ng mga pastor natin. That's why we should love them back. Alright? Number 1, sila yung ating mga magulang. No? Spiritual parents. Sila yung nagtuturo sa atin. Alright? Sana po mahalin natin ang ating mga pastor. Alam niyo po, sabi sa Bible, sa 1 Timothy chapter 5, sa unang Timoteo chapter 5, verse 17. Sabi dito, ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod, lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi po pinag-usapan dito yung sahod na parang sahod sa pagtatrabaho. Ngunit sabi sa English, yung sabi nga yung double honor, yung pagpaparangal po, mga kapatid. I-honor natin ang mga pastors natin. Hindi lang tuwing October, hindi lang tuwing birthday nila. Amen? Hindi po ako nagsesermon. Gusto ko lang po maintindihan natin at number 1, mahalin natin yung mga pastor natin. Huwag nating iiwanan. Tingin ka sa katabi mo. Sige po. Sabihin mo sa kanya, huwag mong iwanan yung pastor mo.
Tapos tingin kayo sa harap. Tingnan niyo yung mga pastor natin. Sabihin niyo, Pastor, mga pastor, mahal po namin kayo. Mahal namin kayo. Hindi namin kayo iiwan. So, bilang pag-honor sa ating mga pastor, siguro ipanalangin natin yung mga pastor natin ngayong umaga. Can I invite everyone to please stand in honor to our pastors? Of course, ino-honor natin sila pangalawa sa Panginoon. No? Ang Panginoon ang una nating ino-honor. Ang Panginoon ang nagbigay ng mga pastor natin, alam niyo ba 'yon? At ang Panginoon ang nagdako sa inyo dito sa kongregasyon na ito, sa family nito, no? Ang Panginoon ang nagdala sa inyo, nagdala sa atin dito. Hindi aksidente na nandito kayo. God has put you in this family. At ang mga pastor natin ang mga magulang natin. Amen? That's why mahalin natin at ipanalangin natin yung mga pastor natin. So, siguro, individually, can we close our eyes and bow our heads? Individually, can we offer a prayer to our pastors? Sige po. Lord, help my pastor, I pray. There are many obstacles in his way. Every burden, help him to bear. Dear Lord, keep him in your tender care. Give him strength and the ability to care for the church and his family. Lord, there is so much he has to do. He can't do alone. He surely needs you. So shelter him in your loving arms, safe from all danger and unseen harm. Guard his mouth, his heart, and mind. Remove every tittle of sin and pride. Keep him in the hour of temptation. May he not be moved by Satan's persuasion. Remove all fears, Lord. Remove all doubt. By your Spirit, Lord, be in his mouth, so that he will speak a word that is due and bring your dear people closer to you. In Jesus' name, amen. So, this morning, no, if you would like to, I would like to invite everyone to come in front and siguro, kamayan natin ang pastor natin, hug natin ang mga pastor natin, sabihin natin, salamat pastor. Salamat dahil ikaw ang pastor namin. Sige po, if you can come in front and honor our pastors. Kung gusto nyong ipitan nasa kamay, ipitan nyo sa kamay, bahala po kayo. Kung wala, okay lang po, hindi po ito pilitan. Hindi po namin kayo pinipilit. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay mahal natin yung mga pastor natin. Can I invite everyone again to please stand up? Sandali na lang po ito. Tayo lang po tayo sandali. And we shall bless our pastors. Hindi pa po ito benediction. Hindi pa po ito benediction. Pero we just want to bless our pastors. So itaas natin, ituro natin ang ating mga kamay sa ating mga pastors. And sabi sa Numbers chapter 6, sabi, the Lord bless you, mga pastors. The Lord bless you and keep you. The Lord make
His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po tayo. Minsan ang hirap isipin ng kaisipan ng Panginoon. Di natin maarok. Ibig sabihin, sino ba tayo para magpasya ang Diyos na iligtas tayo? Iubot tayo ng sama. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako pumapatay. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi naman ako nanloloko ng kapwa. Pero sa totoo lang, sa isip lang natin, hatulan tayo ng Diyos. Sino dito ang hindi nag-isip na malaswa? Di ba? Sa isip pa lang natin, hatulan tayo ng Diyos. Pero nakapagtataka, bakit pinasya ng Diyos, pinili ng Diyos na iligtas tayo? Kaya nga sabi nga ni Pablo sa Roma, nais kong basahin, sabi niya sa Romans 11:34 sa New Living Translation, "For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to give Him advice? And who's given Him so much?" Tapos sabi niya sa verse 33, "Oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge. How impossible it is for us to understand His decisions and His ways." Imposible sa atin na maintindihan natin yung mga desisyon niya, yung mga lakad niya, dahil Diyos siya. Pag sinikap natin intindihin, hindi na siya Diyos. Ibinigay lang ng Panginoon sa atin lahat ng kapahayagan para sa ating kaligtasan. Bukod pa ron, hindi na binigay sa atin yun. Kaya nga, mga kapatid, dakilain natin ang Panginoon dahil sino makagagawa no na makasalanan, iligtas, pipasya niya? Alam niyo po kung bakit? Hindi dahil favorite tayo ng Panginoon. Huwag nating isipin na may favorite ang Diyos. Walang favorite ang Diyos. Lahat ay putik. At mula doon sa putik na yon, kumuha siya ng kumpul ng putik at yun ay nilinis niya. Anong ibig sabihin? Ang Diyos walang favorite. Kaya tayo niligtas ng Panginoon, isa lang ang dahilan. Nahabag ang Panginoon sa atin. Kaya kung ating sasabihin, bakit ako iniligtas ng Panginoon? Kasi nahabag ang Diyos sa akin. Wala nang ibang dahilan. Nahabag ang Diyos sa akin. Kaya purihin ang Panginoon, tayo magpasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa sa atin. At doon sa pinangaral ni Pastor kanina tungkol kay Samuel, yung arko ng tipan o kaba ng tipan, noon sa lumang tipan, ibig sabihin walang pwedeng lumapit doon kundi mga Levita lang. Pag hindi Levita lumapit doon, papatayin ka ng Panginoon. Pero, nung si Kristo'y namatay at nabuhay maguli, wala na yung arko ng tipan, the literal Ark of the Covenant. Nasa atin ngayon, mga Kristiyano, the Ark of the Covenant symbolizes God's presence, presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos sa mga nagtiwala kay Kristo, nasa atin na. Nasa atin ang presensya ng Panginoon. Nasa puso na natin ang arko ng tipan. Kaya nakakalapit tayo anytime, anywhere, any place. Kahit sino tayo, nakakalapit tayo sa presensya ng Panginoon. Magpasalamat tayo dahil binuksan ng Diyos ang isang buhay at bagong daan. Dahil kay Kristo, nakakalapit tayo. Wala na tayo sa Old Testament. Sa Old Testament, pag lumapit tayo sa arko ng tipan, patay tayo. Dahil mga Levita lang ang pwedeng lumapit doon. At bago sila lumapit, kailangan ang dami pa nilang ritual na gagawin na paglilinis. Pero sa bagong tipan, binuksan ng Diyos ang isang bago at buhay na daan. Kahit sino pwedeng lumapit doon na nagtitiwala kay Jesus para sa kanyang kaligtasan. Mapalad tayo. We are favored. Nakakalapit tayo sa Diyos anumang oras. Amen. Kaya nga sabihin natin sa ating mga katabi, charito. Ibig sabihin ng charito, favored. We are favored by God.
Purihin ang Panginoon. Mapalad tayo dito sa bagong tipan. No? Hindi nakatulad sa lumang tipan. At binagbabatayan ng Diyos hindi yung ating performance, kundi yung ating pagtitiwala sa anak niyang si Jesus. Kaya patuloy tayo, mga kapatid. Alam niyo yung tinanggap natin pananampalataya. Forever yun. Dahil ang Diyos na nagbigay ng pananampalataya sa atin. Pinasya ng Diyos na bigyan tayo ng pananampalataya na mananatili magpakailanman. Kaya hindi na tayo magbabackslide. Hindi na tayo tatalikod sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya, mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, tayo sumasampalataya kay Kristo. Ano man ang mangyari, purihin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at magpasalamat. Palakpakan natin ang Diyos sa kahangahangan niyang gawa. Tayo manalangin bilang pagpapasalamat sa end ng service na ito. Amang Diyos na nasa langit, lubos kami nagpapasalamat. Kahanga-hanga ang iyong kaisipan, hindi namin maarok. Panginoon, dakila ka, wala kang kaparis, wala kang katulad. Ikaw lamang ang banal, kaysa isang Diyos na buhay na aming sinasamba sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Ipinaalam mo sa amin ang mga kapahayagang ito sa aming mga natutunan. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga natutunan namin na mga kahangangang bagay. Binuksan mo ang aming mata, binuksan mo ang aming kaisipan. Binigyan mo kami ng pangunawa, higit pa ito sa mga ginto at pilak na aming tinanggap. At salamat po, Panginoon, sa aming mga sa aming tagapagturo sa araw na to. Kinasiyan mo siya ng Espiritu ng Diyos, kinausap mo kami, at tunay nga, Panginoon, Lord, ang aming natutunan, hayaan mo po, Panginoon, na ito'y tumimo ng malalim sa aming puso, magugat, para kami mapuspos ng banal mong Espiritu. Salamat po, Amang Diyos, sa araw na ito. Salamat sa pagtitipon ng iyong iglesia, Panginoon, na aming ginawa. Salamat sa kalakasan tinamo namin sa bawat kapatiran. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na nagtungo dito. Panginoon, salamat po. Tumanggap sila ng biyaya na abot-abot na kaloob mula sa inyo. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po, hindi po namin masukat ang aming kagalakan sa mga tinanggap naming kapahayagan sa aming buhay. Salamat po sa pagpili mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagtatalaga mo sa amin. Salamat sa iyong dakilang pasya na kami iligtas. Hindi man kami karapat-dapat, pero dahil sa inyong habag at biyaya, iniligtas mo kami dahil sa ginawa ng anak mong si Jesus, hindi dahil sa ginawa namin, Panginoon. Kaya marapat lamang na ibalik namin ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus na aming dakilang Panginoon, tagapagligtas at manunubos. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah! Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos na hindi nagkukulang, na sobra-sobra, ang biyaya ng Panginoong Yesus na hindi nagmamaliw, at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng buhay natin. Hindi na siya aalis dahil pinasya ng Ama na iligtas tayo magpawalang hanggan. Magpawalang hanggan. Iniligtas tayo ng Ama. Sabihin natin ngayong umaga, ako iniligtas ng Diyos. Magpawalang hanggan. Amen at Amen.